What's up guys, it's me again, I'm Lucky Spark. And for today's video guys, ay sisilipin po natin yung ongoing na ginagawa natin sa ating main branch na Lucky Spark Cristo Vineyard. At sa mga hindi po nakakaalam kung bakit sinasabi ko po na main branch, kasi yung business ko na farm, yung Cristo Vineyard, and kasali na din po kasi yung Mulberry, ay for franchise po ito guys. And luckily po nakahanap po tayo ng franchisee, first franchisee sa Barangay Mercedes. At yun po yung gagawin natin doon, copy paste ko ano yung business natin dito sa main branch, ay transfer po natin doon sa first na nag-franchise. So may mga ilan na din tao na nag-inquire po sa atin kung magkano yung franchise fee at kung ano po yung ways kung paano nakaka-income yung ganitong klaseng business. So marami pong ways na nakaka-income po yung ganitong klaseng business, lalo na pag resort. Meron kayong current resort guys, or mga farm na need pa ng improvement para makapag-attract ng mga visitors. So ito po yung target sa business ko guys. At also farm to table concept din po. Pwede po tayo na mag-additional setup sa gagawin na Cristo Vineyard. So yun nga, pinakita ko na yun yung sa second branch ko. And yun dito sa ating main branch, meron tayong ongoing na ginagawa. Kasi dati nung nagsisimula pa ako way back 2017 to year 2020, hindi ko pa alam kung paano talaga i-market yung ganitong klaseng business. So what I did guys, ay naglikom po ako ng maraming varieties. Meron akong Miracle, meron akong Fruisa, meron akong Flora, iba't ibang grapes guys. Marami akong parang almost 9 to 10 varieties meron ako dito sa area na 6x20 only. So ang disadvantage doon guys ay may mga variety talaga na hindi masyado nagbibigay ng bunga compared sa prolific na mga variety na nandito na ngayon sa Pilipinas. Kaya yung ipapakita natin ngayon kung ano yung ginawa kong setup, kasi nga dati 'di ba parang kawayan talaga to. Ito kawayan to guys. Kawayan to siya. At ang nangyari diyan, natumba siya dahil parang napabayaan ko na siya, hindi ko na siya inano yung tali. Kaya nalikom yung tubig sa ibabaw at sa sobrang bigat natumba yung poste. Kaya dahil kahoy ngayon. At dahil doon napagasto tayo ng wala sa oras, mga almost 50,000 yung nagasto natin sa poste lamang po ng mga bakal. Eagle po yung brand at sobrang kapal po yan na bakal dito. Sobrang kapal siya, hindi siya yung parang manipis lang guys at madaling makapal talaga siya. At yan, dyan po sa kilid meron din po yung bakal at meron din po yan bakal guys. At isa sa mga napapansin nyo, yung ating poste na ito sa gilid. Dati, di ba makikita nyo PVC pipe. Okay yung PVC pipe guys pag maganda yung structure ng grapes nyo, lalo na dito sa gitna. Kung may bakal na kayo, okay yun. Ang nangyari kasi, di ba kahoy siya sa gitna, so hindi kayang mag-support ng PVC kapag malakas na yung ulan or hangin. So basically guys, yung ating greenhouse na woven fabric laminated, hindi po yan nasira. Ang nasira is yung poste ko dahil hindi niya nakayanan yung parang tubig na nalikom dyan sa ating greenhouse dahil nga maluwag yung tali. At dahil doon, yun na nga nangyari guys, nasira siya yung poste ko at need kong palitan ng bago kasi nga ito yung business ko. At ito din po yung content ko sa aking pag-vlog. At yun, pinaayos ko siya pero hindi ko po siya na-vlog kasi nawalan ako ng gana that time kasi dami talagang need na iayos dito sa vineyard kasi nga parang napabayaan ko siya almost 1 year dahil sa pagiging consultant. And isa yun sa pagkakamali ko in handling my business kasi hindi ko siya inoperate while I'm doing consultancy business. And ngayon, meron ako natutunan and I'm so happy guys na during sa journey ko, marami akong nadidiscover sa ganitong klaseng business. And yun po yung i-apply ko soon sa mga future projects ko. At yun na nga guys, yung ipapakita ko nga yung ano yung ginawa ko sa vineyard. At paano ko siya parang ginawan ulit ng anong tawag doon? Rebranding. Bali, ito po yung ginawa ko guys. So first, yun nga, pinaposte po natin ito, pinatibay.
Yan, super laki na siya guys. At pinabakal ko po yung main post dito sa gitna natin. Kasama na yung sa giliran at sa kabilang harap po. Yan. So, bakal na siya. At nung matapos yung gawin, before pala, ang ginawa ko guys, kinalbo ko yung aking grapes. So, back pruning po yung ginawa ko. Ano bang ibig sabihin ng back pruning guys? So, di ba pag nagpo-pruning tayo dito sa taas, yan, parang ipo-pruning natin para magbunga. Yung back pruning naman guys, doon talaga tayo sa pinaka main branch magpuputol. At ipapakita ko po yan dito ngayon, pero magagawa ako ng another content para dyan, para mas detailed talaga siya guys. At ito po yung sinasabi ko na back pruning. Yan. Para from there guys, pinutol ko siya dito sa baba. At yun nga, maraming nagsabi, hala, namatay na yung grapes niya kasi nga naputol na siya sa super na mababang part ng ubas. Pero di nila alam na once stable na yung roots ng grapes, mabubuhay ulit yan guys, kasi nga centennial plant yung ubas. At ang maganda dito, kapag maganda yung pag-abuno mo, pag-alaga ng ubas mo, pwede siyang magbunga sa main branch. Ito po. Wait lang, pakita ko. Saan ba yung angle? Yan. So, miracle grapes po yan guys, and prolific pa talaga yan na variety. Madali siyang pabungahin. Matamis yung bunga. Golden yellow yung hinog niya, pero hindi siya malalaki na berries, unlike sa flora. Kaya, after nyan, naputol ko na siya. It takes around 2 to 3 months guys bago makapag-produce ng another magandang main branch. Yan. So, yung goal namin dito sa vineyard na ito ay makapag-produce na around 2 to 3 main branch. Kasi nga 'di ba? Parang need lang natin ng isang main branch. Pero yung ginawa ko kasi guys, kasi mostly may makatao ba dito miracle grapes. Ang ginawa ko ay nag-grafting ako. At yun nga, parang sa isang puno, naglikha ako ng 3 main branch. At yun po, gagraftingan ko siya ng mga prolific variety, kagaya ng Everest, Baikonur, Flora, Concord Blue, at iba pang variety na masarap sa mata at masarap din yung lasa. So yan po yung sinasabi ko na parang rebranding. Kasi dati, yung madalas na nakikita ng mga nagvi-visit dito ay yung parang Baikonur lang. Pero isa lang kasi Baikonur ko dati at hindi pa ako nag-graft kasi wala akong time at hindi ko pa siya nakita na ideal i-graft yung ganitong setup ko kasi nga resto vineyard naman siya. So added attraction lang. Pero ngayon, nagpo-focus na din po ako sa production at yun po yung natutunan ko while handling consultation from different farms. At isa na din yun yung farm to table concept na i-apply natin sa mga another branch soon sa mga franchisee natin. At hindi lang po isa yung ginaf ko guys, madami po yan. Yan. At napapansin nyo, ba't kunti lang yung dahon? Yan. Parang halos nga walang dahon guys. Kasi yung ginawa ko dito guys, at tinitrain ko na po sila yung mga old vines or yung mga cordon ng ating mga grapes para mag-produce ng fruiting cane. At isa na po doon ang pag-pruning. So, pruning ko pa sila guys sa early stage para makapag-produce sila ng magandang mga cane. At ipapakita ko po sa inyo kung ano yung ginawa ko guys. Ganito po talaga yung hindi makita ba siya? Yan. Yung proper structure. Wait lang. So, ito po yung parang proper structure ng grapes. Main branch. Tapos, magpuproduce yan ng cordon. At sa cordon naman lalabas yung mga cane. Ito po yung mga cane na sinasabi ko, guys. Yan. Kaya ko po yan kinakalbo para ma-focus yung energy dito sa mga cane. At yan, lalabas na yung mga cane na hindi pa nalabas. At ito yung pinaka-ideal na sample guys. Yan. Makikita nyo yan. Yan po ang cordon, yung pinaka-main stem nya. At yung mga sumisibol, yan po yung mga cane. Diyan po lalabas yung mga bunga kapag nakapag-pruning tayo ulit. At ititrain po natin yan at tatanggalan po natin yung ibang mga nagsisibol kasi hindi po lahat yan ay papatubuin natin kasi nga magkukonsume yan ng energy or nutrients at papayat yung iba kapag hahayaan mo yan na tutubo lahat. Sa mga ginawa ko dito
At super arrange na siya guys, hindi katulad dati. Yun kasi yung advantage kapag na-train mo ng maayos yung ubas mo, kasi kapag nag-pruning ka na, madali mo na lang i-trace yung cane ng grapes mo. Hindi yung parang nagpo-prune ka pa, mag-iisip ka pa kung hala, cane ba yung naputol ko? Or hala, paano to, saan ko to sisimulan ng pag-pruning? Dahil nga yung mga sanga ng grapes, lalo na kapag madami kang ubas, ay nagrarumble na sa itaas. Kaya ang maganda dyan, ititrain mo sila habang maaga pa or yung bata pa sila or patubo pa, para yung structure ng cordon at yung cane, alam mo kung saan nakapwesto. Kagaya nito guys. Yan. Kita ba? Yan. So, hindi po siya, maliwanag kasi guys, hindi ko siya makita. Yan. Yung ginawa ko, pinagtagpo ko sila lahat kasi 'di ba magharap 'yan. Pinagtagpo ko sila lahat guys at doon parang in-arrange ko po yung structure ng cordon para madali ko na lang po siyang i-prune. And thankfully guys, yan, tumubo na po yung pinag-graft natin na Everest and Baikonur. So soon po, kasi payat pa yung flora natin, which is yun talaga yung magandang i-graft kasi maganda yung quality, malaki yung berries, at pwede natin yun gawing seedless rin. So maganda yun na target for production. At sa mulberry natin, plant dito tayo magtatanim sa kabila for picking. And yung joy natin guys, kahit nag-back pruning tayo ay nagbigay po siya ng flowers. Yan. Flowers po yan guys. At akala ko at first false flowers siya, pero kinalaunan nung nag-abon ako ng potassium, nabuo po siya. And yun po yung maganda kasi pwede po tayong mag-pruning ng joy grapes sa ibang mga nakatanim natin dito. Kasi maganda din po yung bunga ng joy grapes at crunchy po siya, yung berry. At madami po tayong iaayos dito sa ating vineyard kasi nga napabayaan ko ito, marami ayusin yan. Tapos yung speaker, lahat. So yun po yung mahirap sa business kapag hindi mo siya nabantayan talaga. At madami ka pong ginagawa at mag-isa ka lang. Kaya yun, parang naisip ko ngayon, need ko nang maglagay ng tauhan, lalo na parang nag-i-expand yung business ko ngayon. So yun lamang po sa update na ito guys, and start lamang po ito sa ating pagre-re-update sa ating YouTube channel at sa mga nakasubaybay talaga sa ating pagbablog. Maraming salamat guys dahil hanggang ngayon nandito kayo nakasuporta po sa aking YouTube channel at sa mga ventures ko dito sa pagpa-farming. At may ipopost ako ng mga bagong product ko guys, and maraming salamat and see you soon on my next vlog.